Pangalawa po nakasulat sa ating memo, mayaman na daw tayo dito sa Pilipinas. Bakit naman di ko masasabing mayaman? Upper middle class. Di ba? Ibig sabihin napapadala mo na yung mga anak mo sa Ateneo. Ay. At saka Assumption. Sana, upper middle. Marami pa akong babayaran sa credit card At saka yung credit limit natin sa ating mga credit card dapat nasa 1 milyon na lahat. Dapat upper din. Oo, upper middle. So, umangat nga ba talaga ang Pilipinas? Pero daba nga ba ito ng mga Pilipino? Yan ang tanong ng ilang grupo. Kaugnay nitong kaka-report pa lang po na World Bank reclassification ng Pilipinas bilang isang upper middle income country daw. Ayon sa gobyerno, this is worth celebrating, a milestone dahil ipinapakita nito yung pag-unlad ng lagay ng ekonomiya ng ating bansa. Totoo ba yan? Sabi nga, meaningless daw ito. Yun sa non-profit research group na Ibon Foundation. Marami pa kasing Pilipino ang naghihirap at patuloy na umaaray sa bigat ng mga gastusin. Correct. Yung basic need, basic goods, pagkatapos yung kuryente, renta, etc. So nag-ikot po kami, kinuha ang panig ng mga tao kung naniniwala ba silang upper middle class na ang Pilipinas. Ang sabi nila. Finally, nandiyan na yung upper middle income status ng bansa natin. Kasi, katunayan, yung ranking ng Pilipinas sa OFW remittances were number 4 in the world. More than $40 billion, no? So, tapos pagdating sa BPO revenues, we're number 2 in the world. After India, mag-earn niya ng $42 billion this year after $40 billion last year. Nag-employ yan ng more than 2 million Filipinos. Yung tourism din, nag-record high yung revenues to $13 billion. Kahit yung foreign tourist arrivals, nasa 6 million tourists last year. Kasi leading position yung Pilipinas. Number 1 sa coconut oil, sa bananas, number 1 to number 3 in recent years. Ganun din sa pineapples. Tapos yung mga yan, iba pang tropical fruits like mangoes. Ngayon, yung ube, nagiging na rin yan, may demand na sa buong mundo. So, yun ang mga promising among many other exports, So, ayun yung going forward, it's really sustaining the growth in the economy. Hindi naman makakain ng bilyong-bilyong mga Pilipino ang pinagmamalaki ngayon ng Malacanang na pumasok na raw ang Pilipinas sa hanay ng mga upper middle income countries sa daigdig. Para sa marami, laganap pa rin ang kawalan ng trabaho. Yung mga may trabaho, kapos na kapos ang kita. Maraming natutulak na mag-abroad. Napakalaganap ng kahirapan at gutom. Sino ang nakikinabang sa kasalukuyang ekonomiya? Ito yung iilan na mga trilyonaryo at bilyonaryo. Meron na tayo ngayong dollar trillionaire. Sila yung may-ari ng mga negosyo sa langis, sa tubig, sa kuryente, sa mga mall, superhighway, airport, na siyang pinapaboran ng mga patakaran ng gobyerno. At kaugnay po dyan, makakasama po natin sa studio ngayon, Ibon Foundation Executive Director, Sunny Africa. Hello, sir. Thank you. Good morning. Opo, good morning po. So, okay, do you agree? We are already in the upper middle income status. Alam nyo, it's just a number. Yung status na yan ay nilikha ng World Bank noong dekada 80 para may madali silang pamantayan para may takdaan yung interest rate ang sisingilin sa mga pinapautangan nila. Hindi siya pagsukat ng pag-unlad, lalong-lalong hindi siya pagsukat ng kalagayan ng mamamayan ng anumang bansa. Pero parang agree naman ako doon sa ekonomista. Agree ako doon sa pareho So, sabi ng ekonomista, number something na tayo sa banana, sa ube, sa pineapple, etc. Ang daming ini-empleyo ng call centers. Nga naman, totoo din yun. May kinalaman si Mar Rojas doon, Pagkatapos, The father. Yung murag internet. Hindi na mother, lolo na. The call center industry. Loko lang, hello. And then also,
Well, sa tourism naman ako hindi makapaniwala because in Boracay, all the resorts are complaining of a decrease in arrival of tourists. Siguro nandun lahat sila nanonood ng Mayon Volcano habang bumubulusok. It Saka became a tourist attraction. Sa karaniwan, mga local tourists na, no? Hindi na Yes, masyado nakita ng oo. mga banyaga sa mga beaches. Totoo. So, parang I sort of agree with that. You mean those have no impact on the economy? Actually, tama kayo. They're both correct eh. But itong journey kuning dun sa upper middle income status, it matters eh. Yung nabanggit halimbawa ni Michael Ricafort, yung pag-unlad ng bansa ayon sa batay sa OFW remittances, nanggaling sa ibang bansa. Kita mo na sa ibang bansa yan, essentially yan dumadaan sa remittances or even BPOs na cheap labor, hindi yan ang pundasyon ng isang matibay na ekonomiya. So the journey matters kasi kung titignan natin halimbawa yung mga talaga maunlad na bansa, umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya. So the journey matters. So kahit statistically, hindi namin pagtatalunan yon. Statistically, pumasok tayo dun sa pamantayan ng World Bank na $4,500 yata para maging upper middle income status. Yung klase ng pagpasok natin, mababang kalidad ng pagpasok. Wala yung pundasyon sa malakas sa agrikultura, all the more, malakas sa industriya. So yung nabanggit naman ni Rep. Tino, kaya hindi nararamdaman. Yun. Kung ang paglago ng ekonomiya ay galing sa ibang bansa, like overseas Filipino remittances, or to cheap labor, like BPOs, mabuhay na pundasyon sa ekonomiya, kulang ang trabaho malilikha. So right now, yung nabanggit yung point ni Rep. Tino, yung paglago ng ekonomiya, hindi nararamdaman ng marami. Ako may isa akong gustong key point dun eh. Alam niyo ba yung $4,850 na sinasabi ng pamantayan ng upper middle income tayo? Katumbasan ko compute per family. Ang sinasabi ng palatandaan na yan, ang average Filipino family may 1.2 million pesos a year nakita. Di ba absurd yun? Yes. Siguro- Sa buwanan na lang po, parang that's almost, 3,000? Hindi. Buwanan, 150,000 pesos. mahina ako sa math. $4,000 eh. $4,000. So yung 1.2 million pesos a year na yan, kada pamilya, hindi yan nangyayari. At sa computation namin sa Ibon, malaki na yung 5% ng populasyon ng Pilipinas kung meron na abot na 1.2 million pesos a year. So para sa amin, yun ang delikado. Average lamang siya, tinatago yung grabing laki ng agwat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Tapos, i-summarize as parang, upper middle income na tayo. So sa amin, binabuloktot ng gobyerno yung konsepto na yun. Arithmetic lang yan. Hindi namin magtatalunan yung number. Pero yung kabuluhan niya, kung nananatili pa rin na kalahati ng Pilipino, nagsasabing mahirap sila. Actually, more than half, sabi ng Social Weather Station, as of March 2026, wala pa yung pagragasa ng inflation because of the problems sa Middle East. It doesn't make sense. Malnutrition, I think lumalaki. Dumadami ang stunted na Pilipino. Ano yung sa literacy? Illiteracy. Yung sa PISA, Yung comprehension. parang 75% ng bata, hindi na ng seniors, ng 15-year-olds, hindi nakapagbasa, unaided. So para sa amin, yun ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. So kung masyadong baluktutin yung upper middle income as if nag-graduate tayo para Alex Iyala, nag-third round na. Hindi ganun yun. May statistical tayong pinasukan na kategorya at kung gagamitin ng gobyerno na parang, kumbaga, smoke screen sa paglala ng kalagayan ng bansa ngayon. Dumaming mahirap. In the last 3 years, bumagsak agrikultura, pinakamalit sa kasaysayan ng bansa, kaya man ang pagkain. Bumagsak ang manufacturing, pinakamalit in 80 years. Kung gagamitin ng gobyerno yung arithmetical category ng upper middle income para itago yung tunay na kalagayan, delikado yun. It's parang denialism. Ano nga So, ganun? in fairness naman sa gobyerno, parang sinasabi ba nila na okay na tayo? Parang hindi naman. Ang sinasabi lang nila, sa aking monitoring, sinabi nitong grupong ito that we are already within that category. And they're happy about it, and that's all they said. Siguro kasi, makakautang na tayo ulit. Yun ang hindi ko naririnig na part, yung utang na part. So, Well, yeah, they don't say No? that. Oo. Pero hindi rin naman nila sinasabi na wala nang mahirap sa bansa. hindi naman. Oo. Ay, mas mahal ang utang Ay, ayun na nga. So, yun na medyo, I don't think na-appreciate ng marami. Dumami ang mahirap sa Pilipinas. Bumagsak ang agrikultura. Bumagsak ang manufacturing. Yung tunay na halaga ng sahod ngayon, mas malaki pa noong 1989. So, yung trajectory ng mga yan, pababa.
So ito yung panahon na kailangan natin ng murang pautang para maangat yung ekonomiya. But because of yung arbitrary arithmetical category ng upper middle income, hindi na makakautang at concessional terms yung Pilipinas. So mas mahal ng interest rate babayaran natin sa utang, mas maikli na yung amortization periods, mas matutulak tayo to go to the market for capital imbis na makukuha from World Bank or ADB. So sa totoo lang, sa panahon ng dahil pabagsak yung marami indicators sa ekonomiya, we want sana more capital, more financing. It's become more expensive because of this categorization. So yun ang totoong implication, Corina, sir, ng reclassification na ito. Mas mamahal ang interest rate na kailangan bayaran ng Oo, Pilipinas. kasi yung whole classification was designed by the World Bank in the 1980s to make it simple for them to say, okay, anong interest rate i-charge natin sa isang bansang umutang sa atin? They came up with low income, lower middle, upper middle, then high, just to make it easy na by dividing the GDP or GNI by the population, kunin per capita, anong kategorya mo, sige, ito yung interest charge namin sa inyo. So, it wasn't measuring development at all. So you're saying that the World Bank basis is outdated. They updated with inflation, but it's arbitrary. So, halimbawa, upper middle income. China is an upper middle income country. Malaysia is upper middle income. So, I don't think anyone will honestly say na yung the Philippines and Pakistan are in the same league as China and Malaysia. Oo. So ang pinupunto po ninyo is the inequality, the unequal distribution of the supposed wealth. Kasi binanggit nga kanina ni Ginoong Tinio, okay, sige, ang dami nating kinikita, pero saan bulsa napupunta yan? And it measures income. Kung di pantay yung paghahati-hati ng kita, nagtatago ng average yung tunay na kalagayan ng mas marami. Tapos, may isang medyo weird dito Sobra tayong naniniwala sa World Bank. Pero alam nyo ba, one of the most faithful na sumusunod sa World Bank proposals ang Pilipinas since the 1960s. We've borrowed about $25 billion in loans from the World Bank. Despite that, manufacturing natin is the third or fourth worst in ASEAN. Compared to Malaysia, na hindi nag-World Bank loans, umangat ang kanyang industry. So sa amin, it's so important to realize na yung World Bank, just earlier this year, I think March this year, inamin nila they were wrong about stopping countries from industrializing. The Philippines was one of the countries that they stopped from industrializing. So sa amin, let's not be so impressed by what the World Bank is saying. The World Bank was wrong, and they admitted it. For 40 years, they were wrong to say countries should not industrialize. It's only in March na binawi nila. And stay agricultural, you mean? And not take the efforts by the government to develop local industry. At sa amin, that's so important kasi we're so awed by this number by the World Bank. But the World Bank itself made a mistake for 40 years stopping the Philippines from industrializing. Sabi nila, open up your economies, liberalize, don't protect domestic industry. But anong ginawa ng China and Malaysia? They didn't liberalize, they didn't open up their industries until napalakas nila yung Malaysian manufacturing and Chinese manufacturing. Siyempre, bilib ka dun sa nauutangan mo. Oo. Ibang opinion. Kaya, Hindi ba? kaya importante rin talagang tandaan sino yung organisasyon na nagbibigay ng ganitong classification, no? At ano ang agenda nila sa pagbibigay ng ganitong klaseng mga kategorya? Well, I think right now, I mean, to be fair, it was a technical competition sa kanila because sinukat nila yung gross national income ng Pilipinas last year, ni-revive with the population, maybe 114, 150 million. Ang average ay $4,850 per capita. Okay, pasok na yan sa ating pamantayan na any country between $4,500 and I think $15,000 ay upper middle income. They tick the box, pinasok tayo doon. Pero, yun nga it's so wrong to think na we're in the same league as China and Malaysia. It's not So is it their concern whether wealth is equally distributed or not? They claim to be a development institution, but they're not concerned about it. Development institution ba sila? Hindi ko alam yun. Well, because they're not actually helping us develop. Okay. So what should be part of the study to make it more realistic? Sa amin, super basic. Anong naabot ng pamumuhay ng average Filipino? Poverty is a simple indicator. The fact that 52% of Filipinos say they're poor, that's income siya na 5,000, 10,000, 20,000 per month lamang. If they say mahirap sila, bigyan ng weight yan. If Filipinos say may trabaho kami, pero kulang ang trabaho namin, kaya nag-2, 3
trabaho kami para, dumiskarte kami para umagapay, that should be an indicator. Kung yung malnourishment lumalala, that should be an indicator. So sa amin, those numbers matter, and it's obscured by this average number na basically, there is a small section of the economy growing, like BPOs. Oo. But the thing is, hindi lang naman yung at most 1.5 million lamang ang employed sa BPOs out of a employment ng 50 million. So it's actually, if you look at that portion lang, umuunlad siya. But we have to look at the larger whole eh. Baka dapat tignan natin. Dapat tignan nila yung yung minimum wage. Oh, isa pa yan. What, they don't consider minimum wage? Saka purchasing power. If they consider the minimum wage, bagsak ang Pilipinas. Oo. Yung minimum wage right now, on average across all regions, it's worth 20% less than in 1989. So, kung ang magulang may minimum wage earner, yung kinikita mo ngayon is 20% less than 1989. Ang exception lamang ay NCR kasi nandito yung national media, nandito Malacanang, nandito yung mga government agencies natin. Exception yung Metro Manila, it's a little bit higher by about 10% yata, especially with the recent wage hike. But in general, minimum wages now are lower than in 1989. Pero kulang pa rin yung sa Metro Manila, sir. Sabi nga ng mga taga Metro Manila na workers, we need at least a 200 peso increase. Well, ang competition nga namin to get the family living wage for Metro Manila, they need actually 509 pesos more on top of the 85 pesos. Yung computation namin sa Metro Manila, about 1,250 pesos ang kailangan ng family of 5 per day. And that sounds reasonable, di ba? 1,200, 1,300 per Certainly, day. yes. But malayo itong, even with the wage hike na employers are complaining about. Sa amin, it's so unfair. We heard some business groups saying, kasi naman, mahina yung productivity ng workers. But even government data will show, worker productivity has more than doubled since the 1990s. Worker wages have fallen by 15% since the 1990s. So para sa amin, hindi totoo na mahina ang productivity ng workers. On the contrary, yung productivity, hindi nabibigay as sahod sa mga manggagawa, kinukuha ng employer as profits, bloating yung economic growth natin, actually contributing to the upper middle income status natin. Exactly, yun ang punto. Lumalaki ang ekonomiya, pero yung pakinabang sa ekonomiya na pupunta sa ilan, hindi binibigay sa manggagawa bilang sahod. So, yung napapag-usapan natin hindi pagkapantay-pantay, that explains why tama yung sinabi ni Michael Ricafort at sinabi ni Rep Tino. Because they're two sides of the same unequal coin ng economy natin. Ayun, masyado pa rin disparate yung estado ng mga totoong upper middle class at saka yung katotohanan nandiyan pa rin sila sa laylayan ng lipunan. Oo, marami pa rin naiiwan. Marami, Oo. dami. I mean, I get to talk to them every day. They can hardly even buy slippers, hindi ba? So, talagang, ano po ang sa palagay ninyong kailangang baguhin sa batas to make it more equal? Okay. Alam mo sa amin, ang super sobrang basic, yakapin ng Philippine government, kailangan mag-industrialize ang Pilipinas. At yung usapin ng pag-industrialize ng Pilipinas, na even yung World Bank na obliga na aminin just earlier this year, ang pagpapalakas sa industriya means kailangan makialam ang gobyerno para palakasin ang Pilipinong industriya. Hindi yung gagawin lang tayo address ng isang foreign manufacturer, pupeso sa special economic zone, i-import yung 90% ng sangkap, may konting cheap labor. Hindi industrialization eh. Ang industrialization ay hindi yung pagiging address ng mga dayuhan ng Pilipinas. Parang for their foreign subcontractor. firms. Oo. Pagiging industrialize sa Pilipinas, may Pilipinong pabrika, may Pilipinong teknolohiya, Pilipinong kaalaman, at Pilipinong manggagawa nag-produce ng produkto ng Pilipinas. Gamit yung likas yaman, minerals ng Pilipinas. Kung wala yung foundation na yon, hindi talaga tayo aangat ng isang makabuluhang paraan dun sa upper middle income status na yan. At without fail, yung mga high-income countries at yung mga totoong medyo nasa upper middle income status, lahat sila may antas ng lokal na industriya. Hindi lang sila address ng dayuhan. Ayun. Kaya po ba natin yun? Hindi nga makabasa ang mga 15 years old na kulang din sa edukasyon. It's a journey, but the thing is, kung hindi sila soy ng gobyerno at yung 1,000,000 hakbangin na kailangan gawin, hindi yung magagawa eh. So, kailangan, kumbaga, eye on the ball. Ano yung target mo? Kung ang target mo ay ibigay ang lahat sa mga foreign investors, we will never industrialize. Kung ang target mo, we will develop Filipino industry through a foundation of strong agriculture. Kung may ganong klaseng vision
kung sino man political leaders natin, everything will follow. You'll spend more in education para nga yung Correct. resolve illiteracy. You spend more in research and development to improve science and technology. You spend more to support Filipino industry to manufacture Filipino goods. You spend more in Filipino minerals processing para yung raw materials natin hindi naman i-export raw tapos bibili natin ng produce na. So, ang dami-daming kailangan gawin. Pero kung wala yung focus na yon, it'll never happen talaga. And it takes time. It takes time. talaga. Hirap maging presidente ng Pilipinas. Oo, wag na lang. Oh, daming kailangan baguhin. Kahit class president lang, mahirap na. Ikaw. Ang ingay ng mga kaklase. Saan tayo magsisimula? Oo. Pero this is all enlightening kasi hindi natin alam lahat ito para tayong nagklase. 101. Pero gusto Oo. kong malaman kay Sunny kung in real terms, kung hindi tayo totoong upper middle income country, ano ang description mo sa bansa? Okay. Kung right now, if over half ng Pilipino nagsabing mahirap sila, dagdag natin dyan, that's about 14.5 million na mahirap na Pilipino. Dagdag dyan mga 7 million na lower middle class. Majority win sa amin eh. Majority wins. Ang Pilipinas ay mahirap na bansa pa rin. At to be clear even if ang umangat tayo ng konti to that category of upper middle class, alam niyo yung Pilipinas ay nasa bottom 1/3 pa rin na mahirap na bansa sa buong mundo. Out of yung more or less 200 na bansa sa ranking na yan, yung Pilipinas nasa about 119, 120 pa rin. So even dun sa global comparative na yan, huwag tayo masilo sa kategorya kasi malawak yung kategorya na yan, yung Pilipinas bottom 1/3 pa rin sa mundo. We have the 4th worst poverty incidence sa rehiyon. We have the 4th worst manufacturing sector dito sa rehiyon. We have the worst unemployment. We have the worst inflation sa region. So, yun sa amin yung pinaka-danger. If the government celebrates upper middle income status, which is just a number, it is a smokescreen for deeper problems. So, okay sa amin, aminin yung problema, rally the forces, rally the nation, harapin natin ito. But they're not doing that. Yun ang frustration namin. At yun ang hindi namin nagusto about the masyadong celebratory mood kahapon. All countries, aangat yung ekonomiya nila. But it's too slow. So sa amin, last siguro, parang pag senior citizen, di ba? Lahat naman tayo tutungtong ng 60. Buti pa yung senior citizen, pag 60 may discount siya. Kasi yung Pilipinas, nung tumutong tayo sa upper middle income, kung wala yung batayan, umabot tayo to something na walang nagbago. So we were decrepit and poor the day before. Even with the announcement, we are still decrepit and poor because nga wala yung vision, wala yung political leadership with a long-term vision for the economy and the people. But, okay, what is the upside? Last question. What is the upside? If now we can borrow, maybe they can use the money, government can use the money for actual industrialization. Actually, we were always able to borrow eh. And the thing is, we were able to borrow cheaper before. So right now, ang napipintong pagbabago sa pag-uutang natin, yung dating mababang interest rate at mahabang amortization period, because upper middle income na tayo, tatasan ng interest rate, iiklian ang amortization. So actually, mas mahal na umutang ngayon kumpara sa 2 days ago. Well, not literally, pero yun ang pagbabago. So anong hinaharap natin ngayon? Sa panahon ng lalong tumitinding pangailangan to borrow, to support, to supplement both foreign exchange at yung government coffers, mas mahal na umutang ngayon. Debt service will increase at the time that we actually need to spend more to build agriculture industry, give support to Filipinos. So, on the contrary, nagtitulak tayo ng category na to borrow on market terms. It was easier before, mas concessional. Ngayon, mas mabigat na ang hinaharap natin in terms of debt service. And we're spending about 2.2 trillion at least on debt service na every year. Wow, ang laki na ng utang. Baka dapat wag na tayo mangutang. Hindi ba? Anyway, ngayon, muli na naman nating balikan ang tanong para malaman kung naniniwala ba ang publiko na upper middle class na nga ba ang Pilipinas? Nang tanungin natin online, ano sabi nila? From Marlene Palaypay, bakit naman hindi? Hindi naman porket may naghihikahos ay hindi na totoo yung sinabi ng World Bank. Sa ibang bansa, mayroon ding naghihirap at homeless but still a progressive country. Are we progressive? As an economy? Yeah. Clearly not. I mean, Clearly we announced a trillionaire a couple of weeks ago. At the same time, poverty is increasing. We have like 2.2 million more poor Filipinos since June 2022. Oo, kailangan makabisita kayo dyan sa mga sa mga sulok-sulok ng Pilipinas. Sabi naman ni Mabuhay Bayanihan, Philippines is now upper middle income pero same struggle sa iba pang bansa. Kailangan pa rin natin harapin ang hamon kung paano magiging inclusive ang growth.
At sabi ni Ronald Cortesano, umasenso lang yung may negosyo, katulad ng bigas, gasolina at iba pang pangunahing pangangailangan. Big industry and all those who own it. Yeah. Oo, yun. Sabi naman ni Boboy Palana, hindi malaking kasinungalingan. Hindi. Dahil malaking kasinungalingan ito dahil maraming umaangal sa kahirapan. At mula kay Ricky Custodio, naniniwala ako at makikita natin ito sa mga SALN. Mga namumuno. Kulang nga hindi nga nila sinasabi lahat. Ano ba? Low income sila dun eh. Hindi, kasi kung ang pagbaba... Hindi fully declared eh. Hindi. Oo, di ba? Pero hindi. Pero kung pagbabatayan natin yung kayamanan ng yung mga nasa tuktok Oo. o yung mga politiko na lang, nasa hindi lang tayo upper middle class, no? Upper. Hi. Oo, upper, high class. Oo. Maraming salamat po, Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.